Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa lahat. Itong karanasang ito ay nangyari way back 1998 sa isang baryo na matatagpuan sa Kabisayaan. Sa mga panahon po na ito ay nagtatrabaho ako sa isang arosera at doon na rin po ako nanunuluyan sa lupain ng aking mga amo. At yung tawag nila sa amin noon ay sakada kasi galing kami sa ibang lugar. Yung tiyuhin ko ay kakilala ng mga amo ko kaya ako nakapagtrabaho sa mga ito. At Sir Chris, maraming salamat po sa pagbigay niyo ng pagkakataon na mabasa itong kwento. Araw-araw po kami nakikinig dito. Maraming salamat din sa ibibigay niyong oras. Sisimulan ko ng kwento. Nung time na to ay mahigit 2 buwan na akong nagtatrabaho sa arosera. May mga kaibigan na rin po ako na taga doon din naman sa baryo na iyon. Pero hindi ko pa sila gaanong ka-close. Binabasa ko pang kanilang mga kilos nang sa ganon ay malaman ko kung saan ako lulugar. Mas mabuti na makasigurado. Isa po akong palabirong tao at puro katatawanan ang nasa isip ko. Positibo din po ako sa buhay kaya marami akong mga kaibigan sa lugar namin. Yun nga lang kapag dayo ka, dapat marunong ka mangilatis kasi hindi lahat ng tao ay masasakyan ang trip mo o ang iyong pag-uugali at nakasanayan mong gawin. Isang hapon, pagkatapos namin magtrabaho, ay agad akong tumungo sa bahay ng aking mga amo na tawagin na lang nating Mang Dadoy at Aling Dina. Mababait pong mga ito. Marangya ang kanilang buhay pero napakasimple at makatao. Mapagbigay at matulungin din ang mga ito. Pero maselan sila sa mga bagay na ikakasira ng kanilang tiwala. Pagkarating ko sa kanilang bahay, ay inutusan ako ni Mang Dadoy na kunin ang mga karne na kanyang binili sa kanyang kumpare na taga-kabilang baryo. Nakalimutan daw kasi niya itong dalhin nung tumambay siya doon. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip. Agad akong tumungo sa bahay ng kanyang kumpare. Gamitin mo na yung bisikleta para mas mabilis, sabi ni Aling Dina. Matagad naman akong tumango sa kanya. Sige po, babalik agad ako, sabi ko sa mga ito. At sinabihan nila ako na mag-ingat. Mahigit 2 kilometro ang layo ng baryo na pupuntahan ko. Pero kahit pagod ako, ay wala akong magagawa kundi sundin ang utos ng aking mga amo. Nang marating ko ang nasabing baryo, ay agad akong tumungo sa bahay ng kumpare ni Mang Dadoy na tawagin nating Mang Ramon. Tao po, tauhan po ito ni Mang Dadoy, pasigaw na sabi ko sa labas ng bakuran. Patagad namang lumabas ang anak ni Mang Ramon na tawagin nating Belinda. Sino yan? Anong kailangan mo? Tanong niya. Magandang hapon, Belinda. Nandyan ba si Mang Ramon? Tanong ko sa kanya. Ay meron pa siyang pinuntahan. Bakit? Anong kailangan mo? Tanong pa niya. Naiiwan daw dito ang mga karne na binili ni Mang Dadoy. Pinapakuha niya sa akin. Sagot ko at pinapasok naman niya ako. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay, ay nakita ko ang ilang plastic na may mga lamang karne at hindi rin sigurado si Belinda kung saan ang para kay Mang Dadoy. Hindi rin ako sigurado kaya wala kami magagawa kundi ang hintayin na lamang si Mang Ramon. At habang naghihintay kami, marami kaming mga pinag-usapan ni Belinda. Tawa ito ng tawa sa akin kasi gaya nga nasabi ko kanina, palibiro akong tao at positibo sa buhay. Napasarap naman ang aming kwentuhan at makalipas sa mahigit 20 minutos ay dumating naman si Mang Ramon
Agad ko namang sinabi kung bakit ako nandoon. At itinuro naman niya mga karne na para kay Mang Dadoy. At bago naman ako umalis, ay nagpaalam ako kay Belinda. Pero sa kaloob-looban ko ay parang ayaw kong umalis. Gusto ko pa siyang makausap at sa tingin ko, ganito rin ang kanyang nararamdaman sa akin. Nakikita ko sa kanyang mga mata na gusto niya akong kausap at nasisiyahan ito. Kaya hindi na ako nagdalawang isip. Lumapit ako sa kanya at nagsabi na kung pwede ba babalik ako doon bukas. Kahit na hindi ako masyadong kumakain ng karne. Bibili ako sa kanyang tatay. Sahod na rin kasi namin kinabukasan. Pero ang totoo, siya talaga ang aking pakay. Natamaan niya ako, Sir Chris, hindi dahil sa maganda ito, kundi nang dahil sa kanyang pakikitungo at pag-uugali. Para bang meron kaming chemistry at natatawa ito sa lahat ng mga banat ko sa kanya. Mabilis siyang pasahin at marunong makisama. Kaya naman hindi malayo na matitipuan ko ito. Siya rin po ang kauna-unahang babae na crush ko. Kaya naman hindi siya mawala sa aking isipan magmula noon. Ito rin kasi ang unang pagkakataon na inutusan ako ni Mang Dadoy na pumunta sa kanilang bahay. Bandang alas 5:30 ay nakabalik na ako sa bahay ng aking mga amo. Gaya na nakaugalian, ako ay nagluto ng mga ulam at tumulong din naman sa akin ang aking katrabaho sa paggayat ng mga gulay. Siya rin pong kasama ko na nanunuluyan doon sa aming mga amo. Bali magkasama kami sa isang maliit na kubo na nasa lupain din naman ng aming mga amo. Tawagin natin siyang Kaloy. Mabait po itong si Kaloy, masipag at tulad ko, masiyahin at positibo sa buhay. Pagkatapos namin magluto ng hapunan, ay kinuwento ko sa kanyang tungkol kay Belinda at sabi niya, baka doon pa daw ako makakahanap ng mga papangasawa. At hindi nga siya nagkamali sa kanyang mga sinabi. Kinabukasan ay nagkita ulit kami ni Belinda sa bayan kasi inutusan ako ng aking mga amo na bumili ng mga gulay. Kinausap ko po siya at natagalan kami sa labas ng palengke. Hanggang sa merong dumating na lalaki na siguro mas matanda sa amin ng ilang taon. At nagtanong ito kay Belinda kung saan siya pupunta at sinagot naman ng dalaga. Sino to? Tanong niya na nasa mataas na tono. Trabahador ng kumpare ng aking tatay. Sagot ni Belinda sa kanya at nagpakilala naman ako. Nalaman ko naman ang pangalan ng lalaki pero itago na lang natin siya sa pangalang Draco. Medyo matapang pong kanyang dating, kaya hindi ako nagbibiro sa kanya. Seryosong tao. Nang makaalis na si Draco, ay tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa at saka nagpaalam kay Belinda. Inisip ko naman ng una na baka kasintahan niya ito kasi kung makaastay para bang mahal niya si Belinda. Kaano-ano mo yon? Tanong ko sa dalaga. Wala. Pahinante yan dito. May gusto sa akin. Sagot ni Belinda habang nakangiti. Ganun ba? O siya. Muna na ako sa iyo ha. Kailangan na itong mga gulay sa bahay. Dagdag ko pa kay Belinda. Pauwi na rin ako. Sabay na tayo. Sagot niya. At dito pa ako nakaramdam ng excitement. Gusto mo bang umangkas na lang dito sa bisikleta? Kaya mo? Tanong ko sa kanya at agad naman siyang umiti. Kayang-kaya. Ako pa. O sige, patakbuhin mo. Sagot niya at agad po siyang pumatong sa nakalabas na tornilyo na matatagpuan sa likod na gulo. Subalit nahirapan ako sa pagkontrol. Kaya naman sinabihan ko kung ayos na sa kanya. Umupon na lamang ito sa katawan ng bisikleta na nasa harapan ko para mas komportable ito at makontrol ko ng maayos ang pagpapatakbo. Ngumiti ito at nagsabi na mas mabuti ngayon. Kaya ito nga ang kanyang ginawa. At bago naman kami makatawid sa kabilang bahagi ng kalsada, ay nakita kami ni Draco.
Nakatitig ito sa amin na tila ba hindi makapaniwala. Ganoon po talagang kanyang reaksyon, pero hindi ko na lamang siya pinansin. Hinatid ko naman si Belinda sa kanilang baryo, pero dumaan muna kami sa bahay ng aking mga amo. Nakita naman nila kami pero umiti na lamang sila at hindi naman nila ako pinigilan o sinita kasi nga malalaki na kami at nasa tamang edad na rin daw kami. Suportado ako ng aking mga amo. Magmula noon, halos araw-araw, Sir Chris, ay nagkikita kami ni Belinda. Usap dito, usap doon, kwentuhan, tawanan at biruan. Walang araw na hindi ito natatawa o natutuwa sa akin. Komportable po ito at sa tuwing kasama ko siya ay lumalabas ang feminine side ko. Hindi po ako bakla pero sadyang may mga ganitong pag-uugali. At aminin yung mga babae, isa ito sa mga gustong-gusto nyo sa isang lalaki. Mag-comment na lang kayo pag sumasangayon kayo sa akin. Balik na tayo sa kwento. Habang lumilipas sa mga araw, ay nagiging malapit kami ni Belinda. Kulang na lang ligawan ko ito. Pero torpe din ako at the same time. Hanggang sa isang gabi ay hindi po talaga ako makatulog. Nababalisa ako at hindi mapakali. Malinsangan pero si Kaloy ay sarap na sarap sa kanya pagtulog. Bandang 11:00 ay dinalaw naman ako ng antok. At kahit pinagpapawisan ako, ay nakatulog din naman nang hindi ko namalayan. Sa dinami-rami naman ang pwedeng mapanaginipan. Bakit si Draco pa? Siya po talagang napanaginipan ko sa gabing ito. Galit siya at para bang papatayin niya ako sa aking panaginip. Sa maniwala kayo o hindi, sinakal niya ako, binugbog at sinabihan ng masasakit na salita. At kahit alam kong panaginip lamang ito, ay para bang nararamdaman ko ang kanyang mga ginawa sa akin. Sumigaw daw ako ng sumigaw at hinahabol ko na rin ang aking hininga. Tawang-tawa daw ito sa kanyang ginagawa at umiiyak na rin po ako. Gumapang naman daw ako pupunta sa isang tao na nakatingin sa akin. Hiningan ko ito ng saklolo. Hindi siya pamilyar sa akin at ni minsan, hindi ko siya nakita doon sa bayan na iyon. Subalit imbes na bigyan niya ako ng tulong, tinadyakan niya ako at nagtawanan silang dalawa. Sa kabutihang palad din nagising ako. Pero nagtataka naman ako kung bakit nasa paligid ko na si Mang Dadoy, Aling Dina at Kaloy. At kung pagbabasaya naman ang kanilang muka, ay tila ba nag-aalalang mga ito. Anong nangyari? Tanong ko sa mga ito. Pinabangungot ka. Mahigit kalahating oras kitang ginising. Pero nagsasalita ka habang tulog. Parang nananaginip ka ng masama. Kaya tinawag ko na si Mang Dadoy. Nababahala na kasi ako at natakot na ako. Kasi parang hindi na normal ang nangyayari sa'yo. Sabi ni Kaloy. Nahimasmasan naman po ako. Pero magmula sa mga sandaling ito, ay hindi na mawala sa aking isipan si Draco. Kinabukasan, ay tinamaan po ako ng mataas na lagnat. At kahit ang aking mga amo, ay natataranta. Nang dahil nga sa napakainit ang aking katawan. Napagpasya naman nila na dalhin ako sa bahay paggamutan. Pero ilang oras lang ang tinagal namin doon nang dahil naagapan ako. Pero sa sumunod na araw, bumalik ulit ang aking lagnat at halos hindi na po ako makakain ng normal sapagkat nawawala na ako ng ganang kumain. Hindi na rin ako nakakapunta kina Belinda at sigurado ako na sa mga araw na ito ay nagtataka na siya. Tumungo ulit kami sa bahay paggamutan pero ganun pa rin. Naagapan ako at umuwi naman kami. Hanggang sa napagpasya ni Mang Dadoy na tumawag ng albularyo kasi tuwing gabi daw ay hindi na rin siya nakakatulog ng maayos at nakakarinig siya ng kaluskos sa aming kubo ni Kaloy. Kakaiba rin daw ang alulong ng mga aso bago papatak ang 8:00 ng gabi at nadidinig din namin ito
Tumawag nga siya ng albularyo at nagulat ako. Ang dahil sabi ng albularyong ito ay inaaswang daw ako. Kinukulam sa pamamagitan ng orasyon. At ang dahilan, walang iba kundi selos. Pumasok sa isip ko agad ay si Draco at tamang-tama din na habang ginagamot ako ng albularyong ito ay dumating naman si Belinda. At tama nga ang aking kuto. Nagtataka ito kung bakit hindi na ako nakakapunta sa kanilang baryo. Kinukutuban daw ito ng masama na merong nangyayaring hindi maganda sa akin. Dito ko talaga nakita na nag-aalala sa akin si Belinda at parang konektado kaming dalawa. At may pagtingin ito kahit na pangit lang ako. Dito na namin nalaman na si Draco ay patay na patay pala sa kanya. Ginagawa ni Draco ang lahat para ligawan ito. Pero si Mang Ramon mismong tumatanggi sapagkat ayaw niya makatuluyan ito ng kanyang anak. Sabi pa ng albularyo ay taga-bayan daw ang kumukulam sa akin at kaya daw umaalulong ang mga aso tuwing gabi magmula nung nagkasakit ako ay nang dahil may lahiring aswang ang kanilang angkan. Minaman-manan daw ako. At nagtanong pa ito kung ibabalik ko bang ginagawa sa akin. Pero sabi ko wag na. Babait akong tao. Sabi naman ni Mang Dadoy, tamang kutob ng kanyang kumpare na wag bigyan ng pansin ni Belinda si Draco sapagkat meron pala itong tinatago. At sa maniwala kayo o hindi Sir Chris, magmula sa araw nito, ni anino ni Draco sa bayan na iyon ay hindi na namin nakita ni Belinda. Maliban dito, pinapahanap din siya ni Mang Dadoy. Siguro alam niya kaya hindi na siya nagpakita. Araw-araw din kasi noon ay magkasama kaming pumupunta sa palengke. Sinagot naman ako nung time na to ni Belinda. Pero mabuti naman at hindi na nasundan ang karanasan namin ito. At ngayon po, meron na kaming 4 na anak. Malalaki na sila at ang 2 ay nagtatrabaho na bilang mga nurse. Nagkatuluyan po kami ni Belinda. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng oras. Hanggang sa muli. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw po sa inyo. Ito pong karanasang ito ay nangyari sa lugar namin way back 1999, partikular sa norte ng Iloilo. Sa mga panahon po na ito, ako ay nasa 12 taong gulang at yung tatay ko ay isang magsasaka. Panahon din po ng ani nang mangyari ito. Ang may-ari naman ng palayan na ito ay kumpare din naman niya. Ninong ko po ito at marami siyang mga sakada na galing sa iba't ibang nayon. Pero tanging si tatay lang ang makakapagpalipas ng gabi sa kanyang kubo na nasa gitna ng kanyang palayan. May mga pagkakataon din na sinasamahan ko ito. E nang dahil panahon din ng ani nung time na to, gabi-gabi ay doon siya natutulog. Hanggang sa nagreklamo ito na merong nagpaparamdam sa kanya. At sa buong pananatili niya doon, noon lang daw ito nakaramdam na parang merong nakamasid sa kanya. Para bang merong umaaligin. Ilang beses na rin daw ito na muntik bangungutin. Pero mabuti naman at agad siyang nagigising. Yung tipong hindi daw siya makahinga at parang malulunod po ito. Hanggang sa isang hapon, habang ako ay merong ginagawa sa bahay, ay tinawag niya ako at sinabihan na sasamahan ko daw ito sa kubo. Ayaw ko naman nung una kasi nga maraming mga insekto doon at hindi ako nakakatulog ng maayos. Tapos sobrang lamig, lalo na pagpatak ng madaling araw. Pero nagpumilit po ito kaya wala akong magagawa. Yung kulambo naman ni Lolo at Lola ay pinadala sa akin para daw tuloy-tuloy ang aking pagtulog. Bandang 6:00 ng gabi
ay tumungo na kami doon sa palayan. Meron pang kaunting liwanag at habang naglalakad kami sa pilapil ay napipiko na ako sa mga insekto kasi marami po talaga. Ito yung pinakaayaw ko noon. Makalipas ang ilang minuto ay narating namin ang kubo. Agad ko namang ikinabit ang kulambo sa kama na aking hihigaan at si tatay nagbukas naman ng alak kasi ito ang kanyang pampatulog. Bandang 7:00, humiga na ito sa kama at hindi nagtagal. Nakatulog po ito. Ako naman ay talagang nahirapan sa pagtulog kasi maliban sa mga insektong maliliit, merong nakakapasok na tipaklong sa loob ng kulambo. Gawa lamang kasi sa kawayan ng kama namin at nilatagan lamang ito ng banig. Pero meron pong maliliit na siwang na kung saan nakakapasok ang ilang mga insekto. Bandang 9:00, gising na gising pa ang aking diwa nang marinig ko talaga na merong lumundag sa bubong ng kubo. Gawa lamang ito sa pawid pero kahit mahina ang kanyang paglundag ay nakita ko talagang umalog ang pawid. At nang dahil naman sa pagkabahala ay bumangon ako at tumingin sa itaas. Nakiramdam ako at nakinig pero wala naman akong nadidinig ng mga yapa. At yung gasera naman ay pinatay ko. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay meron po akong nakitang figura ng tao na dumaan sa mga siwang ng kubo. Tila ba iniikutan niya kami? Nakikita ko siya nang dahil sa maliwanag ang buwan sa mga sandaling ito. Kaya naman ginising ko si tatay. Pero nahirapan ako. Parang mantika po kasi ito kung matulog. Ito din po ang isang bagay na kinaiinisan namin sa kanya. Kasi kung merong mga nangyayaring hindi maganda sa kanyang paligid, ay hindi talaga niya malalaman. Mahigit 10 minuto ko po siyang ginising. Nagsasalita ito, pero sa tingin ko ay nang dahil sa meron itong napapanaginipan. Huwag kang bumalik dito kung ayaw mong mataga. Ito yung salita na narinig ko sa kanya sa mga sandaling ito. Pero alam ko na hindi ako ang kanyang sinasabihan. Hanggang sa huminga po ito ng malalim. At pagkatapos niyang gawin to, ay hiningal po ito. Tila ba pagod na pagod nang dahil sa tumakbo ito ng tuloy-tuloy. Tay, gising! Sabi ko sa kanya, pero ang hirap talaga niyang gisingin. Hanggang sa napagpasyan ko na kumuha ng tubig kasi bubuhusan ko ito. Hindi ko na kasi alam ang aking gagawin. At nang marating ko ang mesa, ay wala na pala kaming tubig. Kaya naman napagpasyan kong tignan ng drum na nasa labas ng kubo. Nasa gilid lamang ito ng pinto at meron namang tabo doon at sigurado na meron talaga itong lamang tubig. Takot man po ako sa mga sandaling ito pero wala akong magagawa kasi ito ang sa tingin kong makakagising kay tatay. Binuksan ko naman ang bahagyang pinto at kamay ko lang ang aking inilabas. Nang maramdaman ko na merong tubig sa drum ay aking kinapang tabo. At nang mahawakan ko ito ay kumuha ko ng tubig. At agad na hinila ang tabo. At saka binuhos lahat kay tatay. Agad naman po siyang nagising. At natataranta po ito. Anong nangyayari? Bulalas naman niya. Tay, mag-iisang oras na kitang ginigising. Ang hirap mong gisingin. Sabi ko naman sa kanya at sinabi ko naman kung bakit ko ito ginawa. At nang may masmasan po ito, ay agad niyang kinuha ang kanyang karit at inikot ang aming kubo ng ilang beses. Pero wala siyang makitang kakaiba. Nang makabalik ito,
ay nagtanong ako sa kanya kung tinignan ba niya ang bubong ng kubo. Pero umiling siya, kaya ang ibig sabihin na hindi niya ito nagawa. Lumabas ulit ito ng bahay at ginawa niya ito. Pero ganun pa rin. Wala daw siyang makitang anumang hayop o tao. Ginising mo pa ako. Guni-guni mo lang yan. Huwag mo nang ulit-ulitin ang ginawa mo sa akin. Muntik na akong malunod sa ginawa mo. Galit na sabi ni tatay at wala naman po akong maisagot sa kanya kasi baka tama nga ang kanyang mga sinabi. Baka hangin lang dahilan kaya umalog ang bubungan. Baka namamalikmata lamang ako nung nakita kong figura ng tao na napapadaan sa mga siwa. Si tatay naman ay nahihirapan ng makabalik sa kanyang pagtulog at pinagalitan naman niya ako. Makalipas ang mahigit kalahating oras, Sir Chris, nakarinig kami ng tunog ng baboy na nanggagaling talaga sa palayan. May nakawalang baboy? Kanino kaya iyan? Tanong ni tatay sabay tayo at binuksan niyang bintana. Nang mabuksan niya ito, ay tumayo na rin ako para tignan ang bahagi na kung saan nagagaling ang tunog. Pero bigla po itong huminto. Wala naman kaming makita kasi matataas na ang palay at aanihin na mga ito. Kung meron mang hayop, ay hindi pa rin namin makita, lalo pat gabi. Hindi naman nagtagal ay sinara ni tatay ang bintana. Bukang tama ka, anak. Merong umaaligin. Nararamdaman ko. Biglang sabi naman niya. Sabi ko sa inyo, hindi ako namamalikmata. At tamang kutob ko. Sagot ko naman. Nakiramdam naman kami ng ilang oras kasi yung mga aso ng mga kabaryo namin na nakatira sa gilid ng palayan ay umaalulong. Tila ba meron silang nakikitang hindi maganda. Ito yung alulong na talagang nakakahilakbot pakinggan. Para bang mga lobo. Bandang 3:00 ng madaling araw ay dito na ulit namin narinig ang tunog ng baboy. Sa maniwala kayo o hindi, nanggagaling na sa bubong ng kubo. Pero ang ipinagtataka namin, wala naman kaming narinig na yapak. Wala naman kaming narinig na lumunda. Pero nakaakyat siya doon. Nakita ko namang hinawakan ng mahigpit ni tatay ang dala niyang itak at walang habas na pinagtatagang bahagi na kung saan naroroon ang narinig naming baboy. Hanggang sa narinig naming lumudag ito sa gilid ng kubo at tumakbo sa palayan habang tumutunog. Para bang nasaktan ito sa ginawa ni tatay sa kanya at yung karit ay meron pang mga dugo. Walang hiyang hayop niyon. Kung normal na baboy iyon, hindi talaga siya makakaakyat. Kahit na ano pang gawin niya. Biglang sabi ni tatay. Sumang-ayon naman ako sa kanya sapagkat kahit kami ay mahihirapan kung aakyat man sa bubong ng kubo kasi wala talagang mapapatungan. Maliban na lang kung meron kang dalang hagdan. Hindi na lamang kami natulog ni tatay. Hinintay namin na sumikat ang araw para na rin makasigurado. Bandang 4:00, huminto sa pag-alulong ang mga aso at dito na kami naging kampante. Lahat naman ng gasera na meron sa kubo ay sinindihan namin. Nang sa ganun ay lumiwanag ang paligid. Nagusik na rin kami ng asin. Pagsapit naman ng bukang liwayway, ay agad kaming umuwi sa bahay. At habang kumakain kami ng almusal, ay kinuwento namin ang mga naging karanasan namin ni tatay sa kubo. Kahit sila hindi makapaniwala, kasi ito pong unang pagkakataon na meron kaming naranasan sa buong buhay namin at sa buong pananatili namin doon sa baryo.
Ang sabi naman ni Lolo, merong dahilan kung bakit kami pinaparamdaman. Malabo naman daw na wala, kasi wala namang kakainin sa amin ng aswang. At sigurado naman na makunat daw ang aming mga lamang loob at balat. Pabirong sabi ni Lolo, kaya meron daw talagang dahilan ng pagpaparamdam sa amin. Kinabukasan naman, Sir Chris, tumulong ako sa palayan ng aking nino. Halos lahat ng kanyang mga sakada ay nandoon. Si tatay naman ay nandoon din. At habang nagtatrabaho kami, ay nakita ko ang paa ng isa sa mga sakada na marami pong mga sugat at kakahilom lang ng mga ito. Marami po talaga na para bang tinaga ng itak o karet, kasing ilan sa mga ito ay malalim talaga tignan. Nang dahil naman sa pagtataka, ay nagtanong ako sa kanya kung saan galing ang kanyang mga sugat. At ang sagot niya, doon din naman daw sa palayan. Pero sabi ko sa isip ko, palabo na makukuha niya iyon sa palayan. Sinabi ko naman kay tatay ang tungkol dito, at nung nagpapahinga na kaming lahat, bumulong si tatay sa akin kung sino ang tinutukoy kong tao. At agad ko naman itong itinuro sa kanya. At dito ko lang nalaman, Sir Chris, na meron pala silang hindi pagkakaunawaan noong sila'y nagiinuman. 2 gabi bago namin maranasan ang mga pagpaparamdam sa kubo. Naliwanagan ako ng kaunti, pero hindi pa rin kami sigurado kung siya nga ang taong nagpaparamdam sa amin. Si tatay noon ay medyo walang hiya, aaminin ko po ito. Hanggang sa nagparinig siya sa mga sandaling ito na merong umaswang sa amin sa kubo, at sabi pa niya, huwag lang magpapahuli sa akto kung sino ito. Kasi kaya daw niya makipagpatayan. Pero wala naman siyang binanggit na pangalan kung sino ang kanyang pinaparinggan. Lahat naman ng mga sakada ay napatingin sa kanya, kabilang na yung kanyang nakaalitan. Pikon daw kasi iyon. Kinagabihan, Sir Chris, doon kami natulog sa bahay ni Lolo at Lola, at sa maniwala kayo o hindi, pinangungot po si tatay. At habang ginagawa namin ang lahat upang maibalik ang kanyang hininga, tunog pa rin ng baboy ang aming nadidinig na paikot-ikot lang sa buong bakuran. Makalipas na sigurong mahigit 10 minuto, ay bumalik ang hininga ng aming tatay. At huminga siya ng napakalalim. Ang kanyang binabanggit na pangalan ay ang sakada na kanyang naalitan o nakaalitan. Napanaginipan daw niya ito at sinasakal daw siya. Parang totoo daw ang panaginip niya ito. Sinabi naman namin sa kanya na ilang minuto na siyang nawalan ng hininga at hindi naman siya makapaniwala. At nang sabihin naman namin sa kanya na merong umaaligid na aswang sa paligid ng bahay, ay agad siyang lumabas at ilang beses niyang binanggit ang pangalan ng sakada. Para bang hinahamon niya ito. Nang sa ganon, ay matapos ng kanilang alitan. Maya-maya lang, ay isang lundag ang narinig namin sa likod ng bahay at merong kumaripas ng takbo doon, papunta sa kakawyan. Tumakbo na rin doon si tatay, pero pinigilan naman siya ni nanay. Wala kang kakayanan kung totoo man yon. Mas malakas sila kaysa sa atin. Sabi naman ni nanay sa kanya. Mukhang kailangan na natin ng albularyo. Magpatawag nga kayo. Sabi naman ni Lola at tumawag nga kami sa gabing iyon. At ang sabi naman ng albularyo, huwag lang naming ipakitang takot kami sa kanya. Nang sa ganun ay hindi niya kami babalikan. At kung kilala man daw namin, banggitin namin ang pangalan at bigyan ng babala. Nagawa naman namin ang mga ito at binigyan na lamang niya kami ng pangontra. At kinabukasan naman, sinabi naman ni tatay sa aking nino ang tungkol dito at kanyang tinipon ng lahat ng sakada.
Sa maniwala kayo o hindi, yung nakaalitan ni tatay, wala po doon. At ito na palang araw na simula na hindi na siya babalik doon sa baryo kahit kailan. Hindi na talaga nakita ang kanyang anino. At ang sabi naman ng aking nino, isa lang po ang ibig sabihin nito. Kung wala ka daw ginawa, hindi ka naman magpapaapekto. Lalo pat mahirap din maghanap ng trabaho sa mga panahong ito, ayon kay tatay. At magmula noon, Sir Chris, hindi na kami naranasan na o hindi na kami nakaranas ng ganitong kababalagan. At hindi na namin nakita ang sakada na minsang nakaalitan ni tatay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dito ko na po tatapusin ang kwento kasi hindi naman po nasundan ang karanasan namin ito. Mag-iingat po kayo palagi. Magandang araw po sa inyo. Sa mga gusto pa pong makinig ng ibang kwento, meron pa po tayong isang channel. Yung channel po na ito ay tinatawag na Kulba. Ilalagay ko na lang po sa comment section ng link para agad nyo makita. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa aming palayan way back 1989 sa isang baryo na matatagpuan sa Capiz. Nung time po na ito, inasa 12 anyos pa lamang ako at may mga pagkakataon na tumutulong pa ako sa mga obreros kahit na tinuturing nila akong heredero o tagapagmana ng lupain at palayan ng aking tatay. Mahilig po ako makisalamuha sa mga tao. Kaya marami po akong mga kaibigan sa lugar namin. Ganon din naman si tatay. Pero hindi ko po maipagkakaila na yung tatay ko ay talagang may kayabangan. Si tatay po ay talagang mayabang noon pa man. Lalo na kapag maraming mga nakikinig sa kanya. O di kaya nasa inuman sila ng kanyang mga kaibigan. Painitin din po ang ulo. Pero sabi ng iba, nagsimula siyang maging ganito nung pumanaw si nanay. Nasa 6 na taong gulang pa lamang ako nung mangyari yon. At magmula doon noon, si tatay palagi nang nagagalit. At ayon pa kay lolo at lola, may mga pagkakataon daw na maaga pa lang ay umiinom na ito ng alak. At hindi na lang daw nila ito sinisita. Naiintindihan naman daw ni lolo at lola kung ano ang sitwasyon ni tatay. Pero habang tumatagal daw, ay unti-unti siyang umiiba. At malaki ang naging ambag ng pagkawala ni nanay. Sa pagtungtong ko sa edad na 10, ay nagsimula akong tumulong sa aming palayan at sa iba pang mga negosyo sa aming bayan na pagmamay-ari ni tatay. Tumutulong po ako nang dahil sa sinabihan ako ni lolo na balang araw ay wala na rin magmamanan ng lahat ng ito, kundi ako lang. Kaya naman inalam ko mga ginagawa sa aming mga negosyo. Mula sa pagtanim at pag-ani ng mga palay hanggang sa pagkokopra at iba pa. Marami rin pong lupain si lolo at lola sa iba't ibang parte ng aming bayan. Isang hapon, pagkarating ni tatay sa bahay. Ang sama ng pakiramdam ko. Parang nasusuka ako kahit na hindi naman ako nakainom ng alak. Baka magkakaroon po kayo ng lagnat, tay. Magpahinga lang po kayo ng maaga at wag na muna kayong uminom ng alak. Oo nga naman. Tama yung anak mo. Mas mabuting magpahinga ka na muna. At kung pwede, huminto ka rin sa pag-inom kahit 1 linggo lang. Napailing na lamang si tatay at tumiga sa mahabang kama na nasa labas ng aming bahay. Makalipas lang ilang sandali ay nakatulog po ito. Kaya sabi ni lolo, hayaan na lang daw namin kasi baka masama nga talagang kanyang pakiramdam. Bago pumatak ang 6, ay ginising ko siya kasi kakain na kami ng hapunan.
Agad naman po siyang bumangon at nagsabi sa akin na gusto niyang matulog sa palayan kasi naiinitan daw ito sa bahay namin. Maalinsangan daw kahit na hindi naman. At sabi naman ni Lolo sa akin, tapusin na daw namin ang pagkain ng hapunan bago tumungo sa palayan. At sumang-ayon naman kami sa kanyang suwestyon. Kaya kumain kami. Meron po kaming malit na kubo sa aming palayan. Nasa gilid lang po ito sa pilapil. Pwede kang magluto doon. Pwede kang matulog at manatili doon ng ilang gabi. Nang dahil meron namang kama at kwarto doon. Parang bahay po ito subalit maliit nga lang. Pagkatapos namin kumain ay tumungo kami sa palayan. At sa kalagitnaan ng aming paglalakad, isang tunog ang narinig namin. Tunog po ito ng isang tiktik. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakarinig kami ng ganito. Kaya naman alam namin kung ano ito. Nagsabi naman si tatay na hayaan ko na lang daw at huwag ko nang pansinin. Nang dahil sa normal lamang ito. Hanggang tunog lang naman daw. Kaya naman hindi ko na binigyan pa ng pansin. Kasi tama naman siya. Pagkarating nga namin sa kubo, ay agad kong inayos ang aming higaan. Si tatay naman ay agad na humiga pero ikinabit ko pa ang kulambo. Nang sa ganon ay hindi kami lamukin. Matapos ko namang gawin to, ay agad naman akong humiga at nagpahinga. Kasi pagod din po ako buong araw sa kakaasikaso ng aming mga negosyo. Bakasyon na rin po namin nung time na to, kaya wala kaming pasok. Makalipas ang isang oras, idinalaw ako ng antok at di kalaunan ay nakatulog po ako nang hindi ko namalayan. Bandang 11:00 ng gabi ay nagising ako ng walang dahilan. Tumingin ako sa aking paligid at normal naman ang lahat. Yung lampara ay nakasindi pa rin. Kaya nakikita ko ang paligid at si tatay humihilik sa mga sandaling ito. Walang ano-ano ay nakarinig po ako ng mahinang lundag sa bubong namin na gawa sa pawid nung time na to. Hindi ko alam kung ano ito pero nagsimula siyang maglakad ng dahan-dahan. At inisip ko na parang taong may gawa kasi nga mabigat ang kanya mga yapak. Tapos suminto po ito sa tapat mismo ni tatay. At dito na po nagsimulang lahat. Dito na binanggit ni tatay ang isang pangalan. Paulit-ulit at sabi niya, wag daw siyang saktan. Kasi walang aasikaso sa aming mga negosyo. Para bang nagmamakaawa si tatay. Lalaki pong pangalan na ito, pero itago na lang natin sa pangalang Romano. Pamilyar po sa akin ang pangalan na ito, kasi minsan, nabanggit na rin po ito ni tatay sa ibang mga obreros. Yun nga lang, hindi ako sigurado kung nakita ko na ba siya. Kaya naman naguguluhan ako at hindi pa ako sigurado. Makalipas ang ilang sandali, ay nakita ko na hinahabol ni tatay ang kanyang hininga. Kaya naman sinubukan ko po siyang gisingin. Tapos dito na unti-unting umalingasaw ang mabahong amoy na alam kong nanggagaling sa labas ng bahay. Amoy ng asupre, nakakasuka at mabaho. Ito po ang unang pagkakataon na nakaamoy ako nito sa palayan namin. Wala namang aktibong bulkan sa lugar namin o ano man dyan na magiging sanhi ng amoy na ito. Tapos maalinsangan na rin sa mga sandaling ito. May mga pagkakataon pa nga na yung ihip ng hangin ay mainit ng kaunti. Tapos nagtatayuan ang aking mga balahibo. Tay, gumising po kayo tay. Ano mang gagawin ko? Tatakbo kaya ako papunta kina lolo para malaman nilang nangyayari kay tatay. Romano, maawa ka sa akin Romano. Hindi na ako uulit. Kung meron ma akong ginawang mali sa'yo, patawarin mo ako. Tay, gumising kayo tay. Sino po si Romano? Anong ginagawa niya sa'yo? Tay, gising. Ilang beses ko siyang ginising pero hindi talaga nagigising. Talagang binabangungot na po siya sa mga sandaling ito. Hindi na tama ang mga nangyayari kaya naman kinabahan na ako. Nagdasal pa ako sa kataas-taasan na sana gabayan niya kami ni tatay
at huwag niya kaming ilagay sa alanganin. At makalipas lang mahigit 10 minuto, sinagot niya ang aking dasal. Si tatay ay unti-unti pong kumalma at ang kanyang paghinga ay unti-unting bumalik sa normal. Kaya naman nagpapasalamat ako. Yung pagdadasal ay talagang makapangyarihan at talagang epektibo. Ginising ko ulit si tatay at agad po siyang bumangon at nagsabi sa akin kung anong nangyayari. At dito ko rin sinabi sa kanya. Hanggang sa naalala niyang kanyang panaginip, bigla po siyang kinilabutan at nagsabi na napanaginipan niya si Romano. Galit na galit at sabi ko, nagmamakaawa ito kay Romano na huwag siyang saktan. At dito na po nanumbalik sa alaala ni tatay kung ano ang kanilang huling pinag-usapan ni Romano at kung ano ang kanilang naging sitwasyon nung huli nilang pagkikita. Hanggang sa nagsabi si tatay na uuwi daw kami sa bahay kasi hindi magandang kutob niya sa may palayan. Para bang merong nakatingin sa amin at may gustong manakit sa amin. Kaya naman pumayag ako kahit na 10 oras na ng gabi. Kinuha ko ang lampara at agad kami naglakad sa pilapil habang si tatay ay merong hawak na karit. Takot daw ang mga aswang sa karit, kaya naman kampante kami sa mga sandaling ito. Habang naglalakad kami sa pilapil, ay tumunog ulit ang tik-tik na narinig namin nung papunta pa lamang kami doon sa kubo. At dito na po nagparinig si tatay na huwag siya magkakamali kasi hindi siya magdadalawang isip na gamitin ang karit. Walang ano-ano ay bigla pong napahinto si tatay saka natumba ng walang dahilan. Umihip lang naman ang napakalamig na hangin at gaya po sa ibang kwento dito, nangisay po siya at nanginig na tila ba meron siyang dinaramdam na sakit. Hanggang sa nakita ko yung isang malaking pusa na naninilaw ang mga mata. Hindi talaga pangkaraniwan. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya si tatay iniwan ko po talaga sa pilapil. Tumalon ako sa mga palay at tumakbo ng tumakbo nang sa ganon ay makauwi ako sa bahay ni lolo at lola. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Nagpanik na ako. Iniwan ko si tatay. Mabuti kang pala yan. Hindi nga ako makapaniwala na nakatakbo ako ng mabilis. Narating ko naman ang bahay ni lolo at lola. Sumisigaw ako at nabulahaw din yung mga kapitbahay namin kasi narinig nilang malakas kong sigaw. Nagising ang mga ito at pumunta sa bahay namin. Si lolo at lola ay agad namang nagising at nagtanong kung anong nangyayari sa akin. At nung sinabi ko, ay dali-dali kaming bumalik sa palayan. Sumama din ang ilan sa mga kapitbahay namin. May mga dala silang lampara at itak. Kasi nga sinabi ko kung ano ang aking nakita. Naniniwala din po sila na aswang po ito at hindi pangkaraniwan. Makalipas ang ilang minuto ay narating namin ang palayan at nakita namin si tatay na nakaupo na at tinawakan ng kanyang ulo. Tila ba kakagising lang niya. Tinawag namin siya at agad naman siyang tumayo at tumakbo pupunta sa amin. Nagtanong ito kung ano ang nangyayari. Wala po siyang maalala. Blanko ang kanyang alaala. Kaya naman labis ang aming pagtataka. Bumalik naman kami sa bahay ni lolo at lola at dito ko na kinuwento kung ano ang nangyari sa pilapil at hindi naman siya makapaniwala. Sabi naman ng isa naming kapitbahay na obreros din po ni tatay, tatawag daw sila ng albularyo ng kanyang kapatid nang sa ganun ay matulungan kami. Naniniwala din kasi ang mga ito na si Romano ay merong kakayahan at may lahing aswang sapagkat ang kanilang angkan ay bantog daw sa kabilang bayan. Narinig lang daw nila ito sa isa pa naming obreros. Wala naman kaming alam patungkol dito nang dahil hindi naman kami nagtatanong at hindi kami mahilig sa mga chismis. Pero meron namang naalala si tatay na nung mga nakaraan ay nagkausap daw sila ni Romano
balak daw niyang humiram ng pera. Pero hindi siya pinagbigyan ni tatay. At sinabihan pa daw niya ng tamad at mabagal kumilos si Romano, kaya siguro nagalit. Ito rin sigurong dahilan kung bakit siya binalikan at binulabog nung gabing ito. Pakiramdam din daw ni tatay ay parang may mga gumagalaw sa kanyang likod. Para bang may mga insekto sa loob ng kanyang mga balat na gumagapang. Nangangati daw ang kanyang likod kahit na wala namang mga pantal o kati-kati. Kaya nagtataka siya. Ilang araw na daw ito pero hindi lang niya sinasabi sa amin kasi wala naman siyang nakikitang problema. At sabi ng isa pa naming kapitbahay, baka daw kinukulam siya ni Romano at malalaman lang namin ang katotohanan kapag nakarating na yung albularyo na tutulong sa amin at titingin kay tatay. Kaya naghintay pa kami ng 10 oras ng gabi. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay dumating nga ang albularyo at agad naman niyang tinignan si tatay. Nalaman naman namin na kinukulam nga daw ito at yung nakita namin sa palayan, aswang talaga iyon. Matapos ang ilang dasal at pagtatawas ay meron siyang nakita. Walang iba kundi obreros daw ni tatay ang may gawa ng lahat. Siya rin daw ang nambubulabog sa amin. Siya rin ang nasa likod ng kulam, kaya nangangating likod ni tatay. Meron naman po siyang binigyan na pangontra at pinasuot niya kay tatay. Wag na wag daw itong hubarin hanggat hindi pa maayos ang kanyang nararamdaman. Kaya naman tinandaan ni tatay ang kanyang mga habilin at agad niyang sinuot ang medalyon. Hindi naman nagtagal ay nagpaalam din naman ang albularyo. Pero matapos naman ang gabing ito, Sir Chris, ay hindi na po nasundan ng mga pagpaparamdam sa amin. At sa maniwala kayo hindi, si Romano ay hindi na namin nakita kailanman. Hindi rin po nagiganti si tatay kasi inaamin din niya na meron siyang kayabangan. Nagbago na rin po siya pagkatapos ng mga pangyayaring ito. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang ang kwento. Magandang araw. Ang karanasang ito ay nangyari way back 1998 doon sa dating baryo na aming tinitiran. Sa mga panahong ito, si Lolo ang may pinakamalawak na lupain doon at ang kanyang mga anak ay doon niya pinatira, kabilang na si tatay. Parang isang compound kami doon at kami yung pinakamaraming kamag-anak. Kaya kaming magpipinsan ay sabay lumaki sa baryo na iyon. Isang umaga ay ginising ako ng aking tatay kasi tutulong daw kami sa pag-aani. Dali-dali naman akong bumangon kasi ayaw kong mapagalitan ng aking lolo. Si Lolo kasi ay strikto at higit sa lahat ay suplado, lalo na kapag meron siyang nakitang mali. Sabihin na rin natin na perfectionist ito. Marami din siyang mga nakaalitan sa aming baryo, kaya ang ilan sa mga taga doon ay seryoso kung makitungo sa kanya. Hindi nila ito binibiro. Yun nga, agad naman akong pumunta sa palayan para tumulong sa pag-aani. At halos lahat kaming magpipinsan ay nandoon din. Si tatay naman at ang aking mga tiyuhin ay meron namang kanya-kanyang mga trabaho at hapon na akong umuwi ang mga ito. Ang mga nanay naman namin ay tumutulong din sa palayan. Maliban sa amin ay meron pang ibang obrero si Lolo na galing pa sa iba't ibang dako ng aming bayan. Mga kakilala ito ng kakilala niya. Direto lamang doon upang mas mapabilis ang pag-aani. Sa kalagitnaan naman ng aming trabaho ay nakita ko na tumungo si Lolo sa isang kubo na nasa gitna ng palayan. Narinig naman namin na meron siyang sinisigawan doon. Kaya inutusan kami ng aming mga nanay
na puntahan ito. Nang marating naman namin ang kubo, ay nakita namin ng isang obreros na nakahiga habang nakatingin kay Lolo. Hindi nagtagal ay bigla itong tumayo at tumingin kay Lolo ng masama. Nakita rin namin na parang handa itong manuntok. Kaya naman pinigilan na namin siya ng aking pinsan. Sige, suntukin mo. Ako ang nagpapasweldo sa'yo. Tatamad-tamad ka. Pasigaw na sabi ng aming lolo. Nagpapahinga lang yung tao. Pasigaw na sabi naman ng mama na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Ramonito. Tignan mo mga kasamahan mo, nagtatrabaho ng maayos. Tapos ikaw tatamad-tamad ka. Hindi naman tama yan. Malulugi ako sa'yo. Sagot naman ng aming lolo. Sa mga sandaling ito ay nararamdaman ko na anumang oras ay aatake si Mang Ramonito kay Lolo. At sabi ko pag mangyari iyon, siguradong kawawa ito sa amin. Kahit mas matanda ito ay hindi namin pababayaan si Lolo. Kahit anong mangyari. Aalis na lang ako dito. Tandaan mo tong pagpapahiya mo sa akin. Tandaan mo ang araw na to. Sabi ni Mang Ramonito. Mas mabuting ang umalis ka na dito. Wala ka namang kwenta. Sagot ni Lolo sa kanya. At kaagad namang bumaba ng kubo si Mang Ramonito at naglakad pa uwi. Nakatira po ito sa kabilang bayan at walang nakakaalam kung saan talagang kanyang bahay. Kasi nereto lamang ito ng aming kabari doon kay Lolo at nagkakilala lamang sila sa bayan. Maya-maya lang ay bumalik na kami sa trabaho. May mga nagsasabi naman na mali si Lolo kasi hindi niya kinausap ng mahinaw ng mama. May mga nagsasabi naman na tama ito kasi ilang beses na daw itong ginagawa ni Mang Ramonito. Mas lamang ang pahinga kaysa sa trabaho at nagkataon nga na si Lolo mismo ang nakahuli sa kanya. Ayaw kasi ni Lolo ang tatamad-tamad, lalo na pagdating sa trabaho at negosyo. Makalipas ang ilang araw ay nagsimulang magkasakit ang aking lola. Kaya nagtataka kaming lahat kung bakit tinamaan siya ng ganito. Malusog po si Lola at kahit na nasa 70 anyos na ito ay masigla pa rin. Isda at gulay lamang kasi ang kanilang kinakain at wala namang sakitin sa kanilang lahi. Ang sabi naman ng aking mga tiyo, baka nang dahil ito sa katandaan. Makalipas lang ilang araw ay nagkasakit din ang aking mga pinsan. Hanggang sa ang aking mga tiyo ay ganun din. Hindi rin nakaligtas si nanay at tatay. At makalipas pang mahigit 1 linggo ay nagkasakit din ang aking mga kapatid at ang mga asawa ng aking mga tiyuhin. Bali ako na lang at si Lolo ang hindi natamaan. Labis naman ang aming pagtataka kung bakit ito nangyayari sa amin. Hindi naman namin ito pinaalam sa aming mga kabaryo kasi baka wala nang lalapit sa amin. At itong sakit na tumama sa amin ay isang uri ng lagnat. Yung pabalik-balik at unti-unti niyang pinapahina ang aming mga katawan. Ilang beses na rin kaming tumungo sa bahay paggamutan. Pero ang sabi ng mga sumuri ay normal na lagnat lamang ito. At meron naman silang mga niresetang gamot. At sa tuwing iinumin ito ng aming mga kamag-anak ay nawawala ang kanilang lagnat. Subalit babalik ulit sa tuwing sasapit ang takip silim. Isang hapon, habang kami ay kumakain ng hapunan, ay narinig naming sumigaw ang nanay ng isa kong pinsan. Kaya dali-dali kaming tumungo sa kanilang bahay. Nang makarating kami doon ay nakita namin ang aking pinsan na nanginginig at tumitirik na ang kanyang mga mata.
Kaya naman nilublob ito ni Lolo sa isang drum na may lamang tubig kasi nagkakaroon na ito ng kumbulsyon. At hindi nagtagal ay bumalik din ito sa normal. May tao dito sa bahay. May ibang tao dito ha. Si Mang Ramonito. Pasigaw na sabi ng aking pinsan at kaming lahat naman ay nagtinginan. Sinamahan ko naman si Lolo na ikutin ang buong bahay. Pero ni anino ni Mang Ramonito ay hindi naman namin nakita. Kaya takang-taka kami kung bakit siya talagang binanggit ng aking pinsan. Makalipas naman ng ilang minuto ay kumalma ito at di kalaunan ay nakatulog din naman. Bakit si Ramonito? Bakit siyang binanggit ng aking apo? Tanong na lamang ni Lolo sa kanyang sarili. Oo nga naman, Lo. Bakit yung mama? Tanong ko naman sa kanya at nakita ko siyang napailing. Sa gabing ito nagsimula mga pagpaparamdam sa amin. At bandang 8:00, habang ako ay nagpapahinga sa loob ng kwarto, ay narinig kong umalulong ang mga aso ng aming mga kabaryo na nakatira sa di kalayuan. Nang dahil naman sa ginagawa nilang ingay, ay hindi ako makatulog. Palipat-lipat ako ng pwesto, pero ganun pa rin. Tila ba sinasabi ng mga aso na huwag akong matulog kasi meron silang nakikitang hindi maganda. Bandang 9 ay naramdaman ko na naging maalinsangan at pumapatak na rin ang aking mga pawis. Nang dahil naman dito, ay binuksan ko ang bintana. Pumasok naman ang malamig na hangin, pero mukhang hindi ito sapat upang ako ay makatulog. Talagang nakakabahala ang mga alulong ng aso. Maya-maya lang ay nakarinig ako ng mga yapak sa labas ng aking kwarto. Kaya naman bumangon ako at agad itong binuksan. Nakita ko naman si nanay at tatay na nagsindi ng gasera kasi nababahala din daw ang mga ito. Bakit kaya umaalulong ang mga aso? Tanong ng aking nanay. Sigurado ako na meron silang nakita. Yan lang ang masasabi ko. Kaya maging alerto tayo. Sagot naman ng aking tatay. Makalipas ang kalahating oras, ay nakarinig kami ng malakas na kalabog sa bubong ng bahay ng aking tiyuhin. Narinig din namin ang kanilang mga sigaw nang dahil sa pagkagulat. Kaagad naman kaming lumabas ng bahay para tignan kung ano ang bumagsak sa kanilang bubungan. Pero wala kaming makita. Hindi naman nakontento si tatay at pinuntahan namin ang kanilang bahay. Makikita naman mula sa loob ang isang malaking yupi na tila ba binagsaka ng isang malaking hayop o tao ang bahagi na yon. Lumabas pa kami upang tignan kung ano ang bumagsak. Pero wala talaga kaming makita. Kaya labis ang aming pagtataka. Habang kami nag-uusap-usap, ay narinig naman namin ang sigaw ni Lola. Kaya dali-dali kaming tumungo sa kanilang bahay. Nakita naman namin si Lola na hinahabol ng kanyang hininga at nagsasabi na nakita daw niya sa loob ng kanilang kwarto si Mang Ramonito. Sigurado daw ito. Si Lolo naman ay hindi mapakali kasi ang kanyang mga anak, apo at mga manugang ay nagkakasakit at hindi na daw tama ang mga nangyayari. Sabi naman niya mukhang isang kababalagan na ang nangyayari sa aming lahat. Kaya naman nagsabi ito na bukas ay hihingi ito ng tulong sa isang albularyo. Sa kalagitnaan naman ng aming pag-uusap ay nakarinig ulit kami ng malakas na kalabo. Pero nanggagaling ito sa mismong bahay namin. Kaya naman tumungo kaming lahat doon. Subalit ganun pa rin. Wala kaming nakitang kakaiba. At
walang ano-ano ay sumigaw ulit si Lola. At nang marating namin ang kanyang kwarto, ay nakita namin siyang nakamulat at hindi na gumagalaw. Nakahawak ito sa kanyang dibdib at wala ng buhay. Galit na galit noon si Lolo. Meron siyang hawak na itak at ito ang unang pagkakataon na nakita namin siyang nagwala. Makikita naman sa mukha ni Lola na parang nahirapan ito sa paghinga bago siya pumanaw. Kinabukasan naman ay pinakuha namin ang kanyang bangkay sa isang punerarya. At magmula sa araw na to, Sir Chris, ay hindi na muli kaming pinaramdaman. Nailibing lang si Lola pero wala kaming naramdaman na kakaiba tuwing gabi. Unti-unti na rin gumaling ang aking mga pinsan, tiyuhin at ang kanilang mga asawa. Pero ang sabi ng aming lolo, hindi pa daw tapos ang lahat. 2 araw matapos mailibing si Lola, ay tumungo ito sa isang magaling na albularyo. Meron siyang hininging punyal doon na ayon sa kanya ay gawa sa tanso. At meron din siyang hininging habak na pangontra sa mga aswang. Masasabi ko rin po na si Lolo ay naging praning sa mga panahong ito. Palagi rin siyang wala sa bahay at kung tatanungin namin siya kung saan siya galing, ay hindi ito sumasagot. Makikita naman namin na parang hindi niya matanggap ang pagkawala ng aming lola. Isang gabi, habang ako ay nagpapanto, ay narinig ko na merong nagbukas ng pinto ng bakuran. Gawa lamang ito sa mga kahoy, kaya narinig ko ang langit-ngit. Kaagad naman akong bumangon at tumungo sa aking bintana kasi mula doon ay matatanaw ang mga bakod. Nakita ko namang nakasara ito pero umaalog ng kaunti. Subalit inisip ko na gawa lamang ito ng malakas na hangin. Bumalik naman ako sa aking higaan at di kalaunan ay nakatulog din naman. Pagpatak ng madaling araw ay nagising kaming lahat sa sigaw ng aming kabaryo. Ito ang nagbebenta ng isda sa aming bayan. At madaling araw pa lang ay pumupunta na talaga sila sa isang pantalan para bumili ng mga isda o mamakyaw ng mga isda at saka ibebenta din sa aming bayan. Kaagad naman kaming nabulabog nung marinig namin ang kanyang boses kasi parang natataranta ito. Lumabas naman kami ng bahay upang malaman kung ano ang kanyang kailangan. At ayon sa kanya, ay nakita niya si Lolo na naglalakad sa gilid ng isang kalsada. Merong mga dugo ang kanyang damit at mayroon siyang hawak na punyal. Huminto naman daw sila para alukin si Lolo ng libreng sakay. Pero tumanggi daw ito at sinigawan pa sila ng kanyang kasama. Hinutuban daw sila na merong mali. Kaya naman dali-dali silang tumungo sa bahay namin. Hindi naman kami nag-aksaya pa ng oras. Kaagad naming sinalubong si Lolo. Nang makita namin ito, ay agad siyang tinanong ni tatay kung saan siya galing. At sabi niya pinasok daw niya ang baryo nila Ramon nito. At hinanap daw niya ito. Ilang araw daw kasi itong nag-imbestiga kung saan nakatira ang mama. At nung nalaman daw niya, ay nagplano ito na lusubin. Ang akala naman niya nung una, ang sasalubong sa kanya ay si Mang Ramon nito. Subalit nang makapasok daw ito sa bahay ng mama, ay bumulaga sa kanya ang isang malaking aso na talagang hindi daw pangkaraniwan. Nakipagbuno naman siya dito at kanyang nasaksak ang asong malaki. At nung napagtanto niya na hindi ito nag-iisa, ay kaagad daw siyang tumakbo papalayo doon at sumigaw na hindi pa daw sila tapos ni Ramon nito. Magmula sa gabing ito ay nagsimula ulit ang mga pagpaparamdam sa amin. Unti-unti ring nagkasakit ang ilang miyembro ng aming kamag-anakan. Parang bumalik talaga ang nangyari noon sa amin. Kaya naman dito na kami humingi ng tulong.
hanggang sa nilusob nila lolo ang bahay nila Ramonito. Pero wala na silang nadatnan doon. Lumayas daw ang mga ito kasama ng kanyang mga kamag-anak. At ayon naman sa mga kapitbahay ng mama, matagal na daw silang tanyag doon sa kabilang bayan kasi marami na rin ang nakakita sa mga ito. At si lolo lang daw ang mayroong lakas ng loob na palayasin ng mga ito. Kasi maliban sa pinaghihinalaan sila, ay mga siga din daw ito ng baryo. Ilang linggo pang pabalik-balik doon sina lolo. Pero ni anino ni Mang Ramonito at ng kanyang mga kamag-anak ay hindi na nila nakita pa doon. At magmula noon ay nahinto na rin ang mga pagpaparamdam sa amin. Talagang pinakita ni lolo na hindi basta-basta nagpapatinag o hindi ito basta-basta nagpapatinag. Talagang lalaban ito hanggang kamatayan. Lalo na kung meron silang ginawa sa kanyang mga mahal sa buhay. Dito ko na po tatapusin ang kwento kasi hindi na rin nasundan ang mga karanasang ito. Kasalukuyan naman ako nagtatrabaho dito sa ibang bansa at meron din po akong naranasan dito. At tungkol naman po ito sa multo. Ibabahagi ko rin po dito kapag nagkaroon ako ng oras. Maraming salamat po Sir Chris at sa iyong mga taga-subaybay. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa lugar na matatagpuan sa norte ng Iloilo way back 1989. Sa mga panahon po na ito, isa na po akong ulila sa mga magulang. Kaya naman kinatsuhin ako naninirahan. Ito yung bunsong kapatid ng aking ama. Nung time din kasi na ito, wala pa silang anak ng kanyang asawa na tawagin nating Tita Belen. Mababait din pong mga ito at meron silang kaunting negosyo sa aming bayan. Meron po silang tindahan na halos lahat din ng kakailanganin ay nandoon. Maliban dito, meron ding palaisdaan si Tio na matatagpuan malapit sa dalampasigan. Yung tubig alat ay pumapasok sa kanyang palaisdaan kaya naman maganda at malalaking kanyang mga isda. Dinadayo pa nga ito ng iba't ibang negosyante para bilhin ang kanyang mga isda sa panahon ng ani. Kasi magandang kalidad ng kanyang mga produkto at simulat sa pool, tumutulong po ako sa kanya. Kaya naman sa kasalukuyan, ganito rin ang aking negosyo. Meron din po akong palaisdaan ngayon. Maraming salamat po sa pagkakataon nito Sir Chris. Sisimulan ko na ang kwento. Buwan ng Marso. Isang umaga bandang 6:00 ay lumabas na ako ng kwarto para magsaing at magluto ng ulam. Nakakaya naman kung sila pang gagawa nito. Nakikitira lamang ako sa kanilang bahay at kinakailangan din na ipakita ko na meron din akong kwenta sa bahay. Bandang 6:30 ay gumising na silang dalawa at handa na ang aming almusal. Sa kalagitnaan ng aming pagkain ay sinabihan ako ni Tio na mamayang gabi doon sila matutulog sa palaisdaan kasi meron po silang maliit na kubo doon na pwede rin namang tulugan. Sabi ko naman ako nang bahala sa bahay at hindi naman po ito ang unang pagkakataon na nagpalipas sila ng gabi sa kubo. Maraming beses na at wala naman silang naging problema. Bandang 8:00 ng umaga ay tumungo sila sa bayan. Ako naman ay nagpaiwan sa bahay. Ako rin pong nakatawakan na magpapakain sa mga isda sa palaisdaan. Inaasikaso din kasi nilang tindahan sa bayan. Kaya naman araw-araw, ganitong routine namin. Wala na rin po ako masyadong pasok nung buwan na to. Bakasyon na rin pagpatak ng Abril. Kaya bahay at palaisdaan lamang ako. Pagpatak nga ng gabi, bandang 6:00, ay dumating si Tio sa bahay at naganda. Kasi doon nga sila sa palaisdaan matutulog. At pagkatapos namin kumain ng hapunan, agad naman silang umalis at nagpaalam. Ikaw nang bahala dito ah. Uuwi din naman kami dito bukas.
Kinakailangan naming bantayan ng palaisdaan kasi merong nakapagsabi sa amin na merong nangingisda doon tuwing madaling araw. Ganun ho ba? Sige po, ako na pong bahala dito. Makalipas ang ilang sandali, umalis nga ang mga ito at ako na lang naiwan sa bahay. Bandang 8:00 ay pumasok na ako sa aking kwarto para matulog at di kalaunan ay nakatulog po ako nang hindi ko namalayan. Bandang 11:00 ay nagising ako bigla. Kasi parang may tumapik sa aking mga balikat. Yun bang merong gumising sa akin kahit na alam ko namang ako lang tao sa bahay. Agad naman po akong bumangon at tumingin sa aking paligid. Nagtataka ako kung sino yung tumapi. Ang lamig ng kanyang mga kamay. Kinilabutan ako kaya sabi ko, lalabas muna ako ng kwarto at sisindihan kong lahat ng gasera na meron kami. Nung lumiwanag ang buong bahay, ay napagtanto ko na kakaiba yung alulong ng mga aso ng aming mga kabaryo. Yung alulong na madidinig natin sa mga pelikulang nakakatakot. Ganun na ganun. Nang dahil naman dito, ay nakaramdam ako ng kaunting takot. Nakakabahala at hindi po ako mapakali. Sinasabi din ng aking utak na pupunta ako sa palaisdaan para tignan sina Tiyo. Kasi may kutob akong hindi maganda at iniisip ko rin na baka merong nangyayaring hindi maganda sa kanilang dalawa. Punta kaya ako sa palaisdaan, sabi ko sa mga sandaling ito. Pero wala pa akong lakas ng loob na lumabas ng bahay nang dahil sa nakakaramdam ako ng takot. Hindi na rin po ako mapakali kasi nararamdaman ko na merong umaaligid sa baryo. Hanggang sa napagpasyan ko nang tumungo sa palaisdaan kasi parang may tumutulak talaga sa akin. Napakalamig din ang paligid. Tapos nararamdaman ko na hindi ako nag-iisa at hindi ko alam kung bakit meron na akong lakas ng loob na tumungo doon. Ang ginawa ko naman, kinuha ko yung lampara na ginagamit ni Tiyo sa palaisdaan. 2 kasi ito at sinindihan ko. Lumabas ako ng bahay na merong dalang itak at naglakad ako patungo doon. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad ay nadidinig ko ang alulong ng mga aso. Sa buong buhay ko, ito po ang unang pagkakataon na natakot ako ng ganito. Nakakapanibago at hindi po ako mapakali. Makalipas sa mahigit 10 minuto ay narating ko ang pilapil ng palaisdaan. Natatanaw ko mula sa aking kinakatayuan ang kubo na kung saan naroroon sina Tiyo. Maliwanag pong loob at merong naglalakad sa labas ng bahay habang nakatingin sa bubungan. Kaya naman sumigaw ako. Tiyo! Tiyo! Anong problema? Pasigaw na sabi ko at patakbo akong tumungo sa kubo. Matapos ang ilang segundong paglalakad ay narating ko ang kubo. Nakita kong parang may hinahanap si Tiyo kaya naman agad ko siyang tinanong kung anong problema. Nakita ko sa kanya mukha na para bang nababahala ito. At nakita ko naman na si Tita Belen ay dumungo sa bintana at para bang takot na takot po ito. Tiyo, anong nangyayari? Anong problema dito? Tanong ko at sumenyas ito na tumahimik daw ako kasi mayroon siyang hinahanap. Tumahimik naman ako at tumungo sa loob ng kubo at pagkapasok ko ay nakita ko si Tita Belen na para bang namimilipin. Parang sobrang sakit ng kanyang tiyan. Pawis na pawis po ito, nahihirapan. Makikita sa kanyang mukha ang pagkabahala at hirap. Nilapitan ko po ito at kinamusta. Tita, ayos na po ba kayo? Anong problema? Mahinang tanong ko sa kanya at umiling po ito. Bay aswang, kanina pa kami binubulabog dito. Nakakarinig kami ng wakwak. Aswang daw talaga ito. Kasi ito rin ang aming narinig nung bata ka pa, nung namatay ang nanay mo. Hindi naman nagtagal ay pumasok na si Tiyo at alerto po talaga ito. Makalipas ang ilang minuto
ay huminto naman sa pag-alulong ang mga aso at naging kalmado ang paligid, pati na si Tita Belen. Hindi lang nila maintindihan kung bakit sila inaaswang at kung bakit si Tita lang. Dalawa naman sila doon. Kinabukasan ay nabigyan ng kasagutan ng lahat, pero bago yan, meron pang mga nangyari sa kubo. Bandang 2:00 ng madaling araw, gising pa kaming 3. Nakikiramdam kami hanggang sa nagsabi si Tita Belen na mas mabuti siguro na uuwi na lamang kami sa bahay at doon na lamang matulog. Pero sabi ni Tiyo wag na, kasi baka ano pang mangyari sa amin sa daan. Baka daw bagatin kami o harangan ng nambubulabog sa amin. Kaya naman nanatili kami sa kubo. Habang kami nag-uusap-usap sa kubo, ay isang lundag ang narinig namin sa bubong ng bahay. Para may lumundag na ibon. Tapos nasundan ito ng tunog ng tiktik. At makalipas ang ilang sandali magmula nung narinig namin to, lumamig ang simoy ng hangin. Nakaamoy kami ng malansa at mabaho, kaya naman si Tiyo ay hindi mapakali sa mga sandaling ito. Kasi ito daw ang senyales. Sigurado siya na merong umaaligid sa aming kubo. Hanggang sa dumungaw ito sa bintana, tumingin sa paligid, pero wala naman siyang nakita nung una. Pero nung pagkatingin niya sa isang bahagi ng palaisdaan, ay dito na po siya napatras at nagsabi ng, "May tao! May tao!" At ako naman ay lumapit sa kanya at tumingin sa bahagi na kung saan niya nakita ang tao. Nang makita ko nga iyon, ay agad akong nagsabi na hindi yun tao. Sigurado ako, kasi naninilaw po ang kanyang mga mata. Maitim ang kanyang mga balat na para bang pinahira ng putik. At ang kanyang mga bukay na mamasa-masa. Nasisinagan po siya ng buwan. Lisik na lisik ang kanyang mga mata. At para bang anumang sandali ay aatake ito. Malapit lang po siya. Pero si Tio ay nagbigay babala sa kanya na kapag lalapit siya at merong gagawin na hindi maganda, tutugisin namin ito at hihingi kami ng tulong sa mga kabari namin. "Isara niyo mga bintana at pinto. Dalian niyo!" sabi ni Tio at ginawa naman namin. Sinara namin ang bintana at hindi nagtagal, nakarinig kami ng mga yapak papalayo hanggang sa nawala ito. Talagang nakapagtataka, Sir Chris. Nanatili kaming gising hanggang umaga at sa pagsikat nga ng araw, tumawag kami ng albularyo. Pagkarating naman niya, ay agad niyang sinuri si Tita Belen at wala namang nangyayaring kakaiba sa kanya. Yun nga lang ang isang bagay na sinabi niya na ikinagulat namin, ay buntis daw si Tita Belen. Nasorpresa kami at nagulat nang dahil sa akala namin hindi na ito magkakaanak. Kasi nga, meron po itong diferensya. Nananalaytay sa kanilang duguang ganitong klaseng sakit, yung nahihirapan na magkaanak. Halo-halo ang emosyon na aming nararamdaman, sapagkat hindi namin akalain na mangyayari pa ito sa buhay nila Tio at Tita Belen. "Paano niyo po nalaman na buntis siya?" "Marami na akong nakaengkwentrong ganitong sitwasyon. Yung walang kamalay-malay na buntis sila. Tignan ko lang ang katawan niyo, malalaman ko kaagad. At siya nga pala, yung umaaswang sa inyo ay ang mismong obreros niyo. Alam kong marami kayong mga obreros dito sa palaisdaan." Inalala naman ni Tio kung sino-sino ang kanyang mga obrero sa palaisdaan at binilang niya. Nasa 8 sila at iniisa-isa niya ang mga ito. Pero wala talaga itong pinaghihinalaan kahit isa. Nang dahil sa mabuti namang makitungo mga ito at mababait naman daw. May mga pagkakataon pa nga na nagsasama sila sa inuman at masaya naman silang lahat. Yung nakakamanga, Sir Chris, hindi po taga doon sa bayan namin ng albularyo. Napakalayo ng kanilang bayan mula sa amin. Siguro mahigit kalahating oras ang biyahe. Tuloy-tuloy po yan at mabilis na pagpapatakbo ng motorsiklo, kaya malayo. Kanyang binanggit ang isang palatandaan
para makilala agad ni Tio kung sino ang umaaswang kay Tita Belen. At agad naman po itong nakilala. Hindi nga ako makapaniwala kasi ang taong ito ay napakabait pagdating sa amin. Wala po siyang gulo at tahimik na tao. Nakatira ito sa isang bahay na sakop din naman ng aming bayan. Hindi akalain ni Tio na siyang umaaswang kay Tita Belen at sabi niya susubukan niyang ipatawag sa isa niyang obreros ang lahat. Magdadahilan lamang ito na meron siyang ipapagawa o ibibigay. Ipapatawag niyang lahat sa kanyang pinagkakatiwalaan na tauhan na kumpare niya rin. At yun nga, sa araw na ito, pinatawag ang lahat. At kadalasan talaga, Sir Chris, agad silang dumadating sa palaisdaan kasi alam nila magkakapera sila at magkakaroon ng trabaho sa isang araw. Lahat dumating, maliban si isang tao na tinutukoy ng albularyo. Mahirap mang paniwalaan pero totoo po ito na magmula sa araw na ito, hindi na talaga siya nagpakita sa palaisdaan. Ilang beses din itong tinawag ng pinagkakatiwalaan ni Tio. Pero sinasabihan daw ito ng nanay niya na umalis daw. Merong pinuntahan o di kayo nagbakasyon o merong trabaho. Hindi na talaga siya nagpakita kina Tio magmula nang maganap ito. Sabi naman ni Tita Belen, isa lang ang ibig sabihin nito. Pero pag makita man daw siya ni Tio, kakausapin na naman niya iyon na maayos. Hindi niya papagalitan o ano man dyan. Ganito po siya kabait. Pero mabuti naman at hindi na nasundan ng karanasang ito. Naging tahimik din naman ang lahat magmula noon. Kaya Sir Chris, dito ko na po siguro tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa binigay niyong pagkakataon. Araw-araw akong nakikinig dito. More power.